What's up, schoolmates? Get ready na makialam at makisali sa diskusyon ngayong gabi because for sure, interesting ito. Tama ka dyan, Trish. And sobrang excited na rin ako para sa episode natin ngayon na ating i-discuss about sa attitude and work ethics ng mga Gen Z. Wow, diba? So parang medyo feel mo na tumatanda na tayo. Yeah. From school, naging workforce. Yes, diba? Ayan, diba? From botohan, nandito na tayo sa workplace ng mga Gen Z. Dinadaanan natin iba't ibang life stages ng mga Gen Z. So, actually, yung pag-uusapan natin ngayon, I think before, meron na tayong naging topic on like workforce about Gen Z. Work-life balance. Work-life balance. Yeah. Pero ngayon naman, parang gusto nating intindihin, paano nga ba mag-isip ang isang Gen Z when it comes to like, what's their motivation? Ano ba yung, why do you wanna work? Why do you wanna work here? Job application pala, guys. Ayan, at saka syempre, kung may preferences ba sila kapag pumapasok sa trabaho, mga ganyan. And how do they shape the changes ngayon sa workforce, 'di ba? Kasi most of us, or if not all, no, either pag-graduate na, ganun, medyo next Gen Alpha na, 'di ba? Yung mga nag-aaral pa, so tayo mga adulting life na tayo, ganyan. And of course, syempre, hindi pwedeng kami lang ang nakikipagdaldalan today. Mga kasama natin today sina Jera, Kim, and Micah? Or Rainiel ba? Sure? Rainiel Micah. Rainiel Micah. O sige, ano bang preferred name mo? Pwede na yung Rainiel. Rainiel. O sige, when we talk about workforce and siguro, no, parang traditional work structures, ngayon na parang nandun na tayo sa age na pumipili na tayo, saan tayo nagtatrabaho. Can you identify kung mostly ba older or younger yung generation of mga colleagues ninyo sa work ninyo ngayon? Sa office namin, I would say na sobrang outnumbered naming mga Gen Z, yung mga ka-work naming nasa older generation na. Ano? So, Anong generation? Older generation. Sabihin mo. Hindi na lang siguro tayo magsasabi na kahit ano, pero okay naman, okay naman. Okay. Jera, ikaw? I'm currently teaching po grade 3 students. Grade 3. And sa teaching career ko po, mostly Gen Z, but I have administrative task po kasi. So sa admin naman, puro older generation, millennial and up. Oh, okay. Love that. Millennial and up. Pero would you say na parang because of the work structure yon, na parang pag-teaching, mas Gen Z, tapos parang as you progress the ladder, tsaka kayo, ganun ba? Or medyo kalat naman, parang meron kayong kasamang... Actually, sa mga leaders, ako yung pinaka-bata. Okay, okay. Tapos, the rest, para puro millennials and up. And yung mga teachers kasi ngayon, mga fresh grad kasi yung mga kasama ko sa teaching. Right, right. So medyo mas sila, no, mix din sila. Depende sa ang department ka. Right, Right, talaga right. sa teaching. Yes. Diba? Kasi pang matagalan yun eh, hanggat hindi ka na... Yes, mga loyal talaga. Sa teaching career. Hanggat gusto mo, sa sige, tenurement, magturo ka. ganon. Oo. Love that. As a future educator. Future educator. Yes. At ngayon naman punta tayo kay RM. RM na lang eh. Para dalawa. Sige, go Micah. Yes. So, I'm currently working at events industry. Okay. And most of my workmates or colleagues is like yung parang same level ko when it comes to work. Mostly of them were Gen Z. Gen Z. But of course, we have leaders or we have our seniors, which is older generation. Old. Okay, so din siya, no? May stepping ladder or stepping stones din talaga when it comes to the work structure that they have. What kind of events yung ginagawa ninyo? Like for example? Sports. Are you into running ba? Ay, run club ba yan? Maraming pogi sa run club. Maraming pogi sa run club. Kung nagawa kayo ng jowa, doon kayo maganda. So, yun. Since very in or very parang patok siya today. Yes. Parang mas maganda if yung ka-work ko is medyo may alam sa trends. Okay. Yeah. But still, since matagal na rin siya sa industry, we need someone who are experienced when it comes to that. So, Correct. yun Kung yung- magpa-fly or not, yung Yes. idea mo. Love that. Okay. Pero diba, given na yung may mga kasama kayong old young generation, ano sa tingin niyo yung difference ng mga Gen Z and yung old young generation when it comes to
sa workplace ninyo or sa workforce? Siguro yung una na napansin ko is sa communication. Okay. Kasi kaming mga Gen Z, we're more in informal communication rather than sa mga older generation na nasanay sila na formal, everything. Like for example, mag-a-ask ng update, can we do this week? Ganun, parang sa amin, kaya ba ngayon, te? Kaya ba today? Ganun. I mean, isa yun sa mga napansin kong difference, I guess. Yeah. Totoo. Actually, parang ano nga yun parang kinda nakakabawa siya ng pressure. Kasi yung way ng communication ninyo is parang ano na lang, parang friend na lang, Yeah. friend-like na lang. Unlike sa mga older kasi parang Very formal. letter, sendan ka pa ng email para sa para sa follow-up na yan. Ano ba? Yeah. Parang ngayon kasi, ano ba, kaya yung buwan ngayon? Yeah. Kung hindi, Yeah. malis ka na dyan. Ako na. Love that. O Yes. sige, Kim. Okay, Jera, ikaw naman. Sa workplace naman namin, I can say na same kami ni Kim. Ayan, sa communication rin. Kasi sa teaching career kasi talagang dapat formal pag nasa loob ka talaga ng academe. Okay. Parang may fina-follow ka talagang structure. Pagdating sa, gusto mo sa email nga, gusto mo lagyan ng heart. Thank you po. Mga emoji. Di ba? Gusto mo lagyan ng emojis. Pero, again, aside from communication, meron din sa digital. Okay. Kasi mostly kapag admin task, dapat talaga marunong ka sa computer or digital. Pero may mga immediate superior pa rin kami or yung mga mas nakakataas sa amin na medyo nahihirapan sila sa digital work. And then, ayun, kami namang mga Gen Z or ako, I'm willing to help naman sa mga ganong situation. Right. Kumbaga mas flexible kayo now na when it comes to those tasks na. Mas kayo yung nagtitake nasa on. computer na yun. Right. Okay. Sige, parang yung sa'yo is more on the language. Communication. Sa inyo naman is how to be more adaptable sa digital world. Flexible. Yeah. So sa events industry naman, kamusta dyan? Actually, nakuha na nila yung sagot. Likewise. Yes, yung communication rin. Kasi, yun nga, may mga jargons tayong Gen Z na tayo lang Correct. yung nakakaintindi. Oo. For example, parang baka mamaya offensive na pala sa kanila to. But Totoo. for us, parang ano na lang siya, normal language na lang siya. Yeah. But yun nga, nakakabawas rin siya ng pressure. Parang minsan, parang gusto mong maghuhu sa boss mo. Actually, yes. Maghuhu ka na lang. Kasi kaya ba ito today? Hindi po, huhu. Pero, Parang kakagamit ko lang yan kanina. pero yun, yung when it comes to events naman, siguro ang masasabi ko lang na difference is the older generation is much more, minsan leaning pa rin sila when it comes to traditional culture. Yeah, so, What do you mean by traditional Traditional culture? hindi naman sa, Hindi, bawal Sige, bawal okay, bawal ma-offend. Mga young at heart ang mga nandyan. ano na lang, siguro yung Gen Z is much more nagpupush when it comes to work-life balance. Okay. Totoo. So, when it comes to rest, it's rest talaga. But when it comes to, to my job, yung demand niya is full. Pero as much as possible, we are aiming for work-life balance. But yung sa older generation lang, sometimes they tend to forget that we have Overtime. Yes, overtime. May overtime. Sometimes Overtime. when it comes to 5 to Gen Z, 5 p.m. is 5 p.m. I'm Yeah. out. But Totoo. sometimes it's Hindi nyo ko mahagila. 5 na. Bye. ganon. Bukas na yan ulit. Okay. Yes, but of course, Bye. yung call rin naman ng work mo, nasa yun na yun if you're going to respond or if you're going to do your work Right. outside of working hours. Siguro more on mas assertive din ang Gen Z. So when it comes to boundaries Yeah. of their parang, okay, ito lang yung, na-commit ko na yung kalahati ng buhay ko today. Okay na to. Hanggang dito lang ako, wag na sumobra. See you tomorrow. Ayun din yung observation ko sa mga workmates ko na Gen Z rin. Kasi more like nababalance, parang mas na-focusin din yung work-life balance. Kasi sobrang importante ng mental health natin, di ba? Iwas Kasi, burnout. Oo, iwas burnout. Lalo na kapag sa work natin. Kasi kapag burnout na tayo, napipigilan tayo mag-function well. So, Correct. importante din talaga yung work-life balance. Tsaka iba na rin yung demands ng work noon. Totoo. Tsaka ngayon. Tsaka ngayon. Yeah. So, speaking of which nga na parang iba yung demands, parang meron bang corporate hierarchy sa mga workplaces ninyo ngayon? So, I think yung kay Jera medyo alam ko na. Pero like for the rest na
meron, dahil nga may ganong hierarchy sa trabaho, how does it affect the way you communicate with your senior? Kung kunwari, mas bata sa yung senior mo, paano mo siya kakausapin? Or kung mas matanda, ano yung difference in the approach that you do? Sige. Parang regardless of age kasi you need to be respectful pa rin talaga. Okay, Yeah. love that. Position first, no? Yes. So, whenever, kunyari, mas matanda sa amin, of course, I-acknowledge ko siya na much older sa amin. Yeah. And mostly kasi when it comes to corporate, yung ibang corporate is tinatanggal yung po and opo. Kasi sometimes Okay. it's too informal. But Yeah. still, the way I approach parang my colleagues or someone who is older than me, I always use po and opo. Okay. And then, of course, sir and ma'am, if it's applicable, but still, the utmost respect is there. Okay. Pero, kunwari, you're talking to someone na older, pero mas mababa sa'yo in terms of position. How do you talk to them? Like, for example, kasi, Kung parang uutusan, mga dadelegatean mo ng task, mga ganun. when it comes to delegation ng task kasi is, parang it's part of your job to delegate the task. So, Okay. you Trabaho do, lang. Yes, you do what you do. Like, for example, pwedeng ganito, or parang ano pa rin siya, pakikiusap pa din. Okay. But still, you need to be firm na, kunyari, hindi, parang mas maganda kung ganito. Like, kunyari, sasuggest nila yon. Pero you just need to be firm na, no, it needs to be like this. Okay. Okay. So, you just have to be firm, but still, you need to be polite. Okay. So, more on the approach is medyo sa tone, sa use of words, medyo ganun yung sa nangyayari sa inyo, no? Sa inyo naman, Cam? Sa amin po wala pong nangyayari. Charot, I'm just kidding. I mean, kasi nasa, I would say entry level po ako ngayon eh. So, I would say na lahat sila mas mataas sa akin. Hindi, anyway, palagi naman din ako nasa language na gre-rely. Like, for example, if you're gonna ask me kung paano ko ina-address yung someone na, let's say, mas mababa yung position, I always use at least sir or ma'am. Ganon. Okay. Parang, ano kasi Or siya kung lateral, na medyo mas matanda sa'yo, medyo kakaiba yung challenge na yun, di ba? Kasi Oo, medyo magka-level kayo, mas matanda siya sa'yo. Paano yun? Sir and ma'am pa rin. Sir and ma'am pa din. Kasi, Okay. I mean, ano siya eh, parang dito napapasok yung culture natin, Okay. yung pagpapalaki sa atin and everything. I mean, ano naman yun eh, parang dumaan naman tayo dun sa mga sitwasyon na parang tinuturuan tayo kung paano rumespeto bilang tao. Yeah. Ganon. At Okay. least, ayun, parang ganon naman siya dapat. Ina-acknowledge mo pa rin sila as like sir and ma'am. Yeah. Sila Kahit binibesh. sino actually. Besh! Ganon. I mean, kahit Besh. sino naman. Kasi may maraming issue ngayon about sa, let's say, yung mga janitor and everything na Okay. parang yung iba, parang ayaw nila na ina-acknowledge sila ng ma'am and sir. Pero Okay. dapat i-acknowledge natin everyone, ma'am and sir. Parang yun na lang yung way natin ng paggalang sa lahat. Okay, okay. So you use like titles of Yes. sorts then to acknowledge the position of someone. Okay, so gets ko yun. Yung sa'yo naman, Jera, how do you deal with the corporate hierarchy? And kung similar scenario sa kanina, how do you differentiate your approach? Sa amin kasi sa academe, talagang ma'am and sir. Yes. Teachers, ayan. Sure, ganyan. We're calling each other naman po yung mga title namin. Or kapag may kipag-usap ka sa SVP, ganyan. Pero kapag outside work, minsan sila pa yung Yan na. mas makulit compared Totoo. sa amin. Talagang, inaalis nila yung title sa work pag nasa labas na kami. So, mas mabilis silang i-approach kapag ganun yung nangyayari. Pero may time na, Go, share mo na! Sige na. May trabaho pa siya bukas. may time kasi na, meron, di ba, mas ahead ako sa kanya ng position kasi nga I'm an academic coordinator. And then, pagdating dun sa evaluation, medyo parang hindi niya tanggap yung naging result. Okay. And medyo nagulat lang ako doon na, kumbaga, sinabi niya bigla na magre-resign na lang po ako kasi hindi ko tanggap yung evaluation. Ganon. Parang, siguro na ginawa ko mali. Pero sa work naman namin, more on evidence-based talaga kami. So kung ito yung pinasa mo, ito yung ibibigay namin evaluation. So, nung time na yun, nung nangyari sa akin, kasi kumbaga sa
kaming kasing mga teachers, di ba, nagtitake pa kami ng grad school, Okay. Totoo. PhD, ganyan. Mas marami siya experience. Oh. Mas ano talaga siya. So okay. parang talagang iniyak ko yun. Kinausap ko yung principal namin. Ilabas mo dito yan. Sabi ko, ma'am, ano kung Umiyak ka ginawa para sa kong rating. mali? Ayan. Parang kina-question ko na yung sarili ko na fit ba ako sa trabaho kong ganito, na dapat ba ang kunin niya na lang siguro yung mas may experience kumpara sa akin. Kasi 3 years of teaching ko pa lang and pang 3rd year ko pa lang to. So, parang ganun. Pero ang sinabi lang sa akin ng principal namin is, take it professionally. Okay. And then, do not take it emotionally. Ayan. Kasi Okay. iniyak ko talaga yun eh. Pero, ayun, at the end of the day, kung gusto niya mag-resign, magre-resign siya. Pero, ayun, stick lang tayo kung ano talaga yung kailangan sa school, yung standard. Yeah. Kung hindi niya na-meet, then so be it. Alam mo, Trabaho lang. relate ako dun sa Trabaho lang. sinabi niya. Kasi sa kahit sa practice teaching ko pa lang, na-experience ko yun eh. Yung yung parang, ang hirap kasi mag-approach sa sa mas mababa sa atin, pero maraming karanasan. 'Di ba? Ang hirap i-approach to the point Parang na nandun lagi yung superiority. Oo, tsaka di mo alam kung paano mo sisimulan yung yung isang bagay and conversation sa kanila. Tapos, totoo yung 'di ba? Yung mom and sir talaga tawag na sa mom mga and sir kahit talaga. kahit Mom pa and mas mababa sa Mas atin, mababa, mas mas mababa sa mataas, sa mom atin, and mas sir. mataas sa atin, mom and sir. Especially pag may mga bata, 'di ba? Hindi dapat nila dapat Hindi nila marinig. marinig na. Oo. Walang ganun. Oo. Wala dapat first Walang ganun. Especially yung mga co-teachers mo, mga kaibigan mo pa, di ba? Ano kaya yung mga other traditional workplace practices, attitudes, and ethics na napansin ninyo sa mga co-workmates ninyo? Or even sa opisina mismo, like Yeah. not person-specific, but the culture of your workplace. Yung ibang mga workmates, medyo sila, resistant to change. Okay. Pag may Diba- bagong memo, may bagong something. Opo, marami agad silang nasasabi. Ayan, and at the same time, lalo na nung pandemic, ayan, Yeah. diba, kapag online, ganyan, parang, ano ba yan? Ang hirap naman. Magka-adjust na naman, ganito, ganyan. Hindi ba pwede? Marant. Maraming sinasabi. Oo, parang ganon. Tapos ngayon, Ano to? Older? Older. Mas matanda. Mas matanda? Okay. older. Okay. Well, understandable naman kasi talagang hindi naman sila digitally native. Oo. Totoo. And then, ngayon, syempre dapat nakakapag-adjust na sila. Still, kapag naglalabas kami ng mga policies or naglalabas kami na ganito dapat ang gawin sa mga class records, dapat online na sila, ganyan. Medyo nahihirapan pa rin silang makasunod. Parang Okay. ganon. And then, at the same time, parang mas marami nga yung nasasabi Okay. bago nila gawin kasi wala Okay. silang choice. Yeah, Oo, yeah. kailangan nilang sumunod kasi Okay. wala silang choice. So in Dahil- short, reklamo muna tas gagawin nila. Yes, reklamo verse, Gen gawa Z yun, later. Oo, parang ganun naman tayo mga Ayan. Gen Z. Kumbaga, mabilis tayo ma-overwhelm and nagre-reklamo talaga tayo kapag maraming adjustment, Right. ganyan, and pagbabago and all. Pero gagawin pa din in the Oo. end. Pero bukas tapos na yan. Oo, Love that. ganun. Love the lang commitment. talaga. Yeah, procrastination. Pero may ibang mga mga seniors talaga na nakikiusap pa na kung pwede next year na lang natin to gawin. Okay. Kasi- Grabe yung next year. Oo, Like, may anong ganun. project ba yan? Multi-billionaire multi-billion project ba yan? Lalo na pag malaking adjustment. lalo Like na for kapag example sa malaking curriculum ngayon, di ba? Ayan. Oo. Pero parang hindi na sila makaka-relate doon. Oo, Kasi ganun. medyo malalim-lalim Yeah, na yun. Sa yeah. curriculum, yes. Maraming adjustment talaga. dun. Siguro kasi with how they work also, yung prep time. Nakasanayan. Iba, di ba? Yeah. Versus ngayon na parang, ay, kaya na palang gawin yun ng mas mabilis, ganyan. Yes. And hindi Work sila ganun smart. ka. Hindi sila sanay. Yeah, di pa sila sanay. So, sa inyo din ba, kung may madadagdag din kayo, like, traditional ethics or attitude na nakita nyo pa rin sa workplace ngayon? Even if with the influx of Gen Z, Oo. like, na nasusunod pa rin yung ganon. Yeah. I think kasi yung ganong attitude or is mahirap kung yung nag-enforce ng ganyang memo. So disclaimer lang, so I've been in the industry for many years now, so paiba-iba ko ng Oo. employer. So sila na mag-decide kung sino sa kanila yun. Patamaan na lang po. So regardless
regarding dun, mahirap kung yung nag-enforce ng parang ganong memo or any policies is senior or much older generation. So, yung perspective lang nila yung nakikita nila. Right. So, when it comes to resistant naman, or kapag may nag-complain regarding dun sa memo na yun, tapos kami yung nag-ano, parang yun nga, nasasabihan kami ng dami namin reklamo, Yeah. ganyan. But still, if yung mga ka-work ko is parang same kami ng age, so same kami ng sentiments, ganun. Pero hindi siya na-validate kasi ngayon nag-enforce is senior leader or much more older generation, then iba yung perspective nila. Yeah. So it's regardless talaga of like the age. It's more of, it's just the human nature to be resistant to change, diba? Iba-iba lang ng way ng pagsasabi. At sino lang yung mas maingay. Ganon. So, speaking of mas maingay, so parang meron kasing opinions, I guess, of the Gen Zs na mas maingay daw tayo or mas nagvo-voice out daw tayo ng ideas or opinions natin to seniors or most likely mas nakakatanda. Is this something that is true or parang, ay hindi, actually mas palasunod tayo when it comes to the new systems? Yes, Yes, well, Kim? Thank you po. I would say, palasunod tayo, Okay. pero susunod tayo kapag hindi na talagang kayang i-take yung side natin. Okay. I mean, and I will Wala nang take it as more of being proactive, collaborative, and more idealistic, I guess. Idealistic. Okay, that is a good perspective. Kasi parang yung mga Gen Z, sinasabihan nga daw na parang, pag matagal ka na sa industriya, magigets mo na wala ka naman choice. Diba? May gano'n. Na parang, Kakainin ka o lang sa kakainin ka ng sistema. Na, sige, bago ka lang kasi kaya maingay ka ngayon. Pero like, more or less likely, susunod Masasanay ka ka na din. dyan. Diba? Pero like, but in your perspective, mas palasunod tayo. Pero may pushback muna? Yes, Or, kumbaga meron tayong mga gustong let's say i-suggest. Oo. And then syempre as Gen Z, medyo ano kasi tayo, self-centered. love it. Gusto ko yung Kailangan- galing na sa kanya. Okay. Hindi, minsan kailangan natin ng what do you call that? Parang yung makukuha nating satisfaction kapag na-approve yung gusto nating gawin. So, Okay. if hindi natin makukuha, parang sa sideways, parang eto po kaya. Pero parang ganun din naman yun. Okay. Parang ganun. So, So, iniiba mo yung approach Oo. para in short, masunod ka pa din. Oo, parang gusto mo masunod. Kasi okay yung idea mo eh. Parang Oo, ganon. oo. Pero, Mas assertive ka sa idea yes, mo. at the end of the day, meron tayong sistemang sinusunod at syempre hierarchy kung sino ang mas nakakataas sila ang palaging may say. Okay. Pero is there a time na, like for example, alam mo and feeling mo, alam din nila na mas okay yung gawa mo, pero hindi tinatanggap kasi Kasi pwede my personal. God! Oh my God! Office Oh my politics God. yard. Office politics I mean, I would say yard. yes, pero hindi sa kumpanya ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga. Pero I think naman kasi it really comes with the culture of the company or the Yeah. workplace that you're in. Kung mas receptive sila to feedback, parang kaya ng Gen Z medyo brasuhin. Yung mga ganon. At they're very much welcome with new ideas. Pero kung meritocracy, ganun ba yung vibe ng workplace nyo? More on, sige may patunayan ka muna bago kita papakinggan. Oh, Di ba may ganon parang sino ka ba? Like, sino ka ba bago ka lang naman? Di ba may ganon sila Bakit na... kita ano? susundin? True. Sige, kayo ba may specific example ba kayo or experience ninyo na feel nyo yon? Na parang, shucks, sure ako na mas okay yung idea ko, pero ano lang parang di ba in the term of it, napopolitika ako. May ganun ba kayo? Sa amin kasi siguro mas wina-welcome nila yung ideas naming mga Gen Z kasi yung tuturuan naming bata Is is magkalapit kayo ng Yes. age. Oo. Okay, depende nga. Alpha na yung depende. susunod eh. Yeah. Oo, kasi pag Bagets na. hiniram pa namin yung mga, for example, activities, teaching strategies ng mga older gen, paano makaka-relate yung mga bata? Parang, pati ako, Tulala na lang sila. aantokin din ako sa mga papagawa ko. Oo, kaya Okay. ganun. So, nag-a-adjust rin kami. When it comes to Gen Z preferences on your work environment, kasi kanina we talked about culture, ngayon naman, iba yung culture sa environment Sa Yeah. environment kasi it's more of like what the system actually wants you to do or what wants to get out of you, diba? So, when it comes to your work environment and flexibility, ano yung preferred ninyo? Okay, so ito nakalagay here is time-based versus output-based.
Pak! Okay, go! Ano gusto nyo? Time-based or And why? output-based? And why? For me, I think output-based. Di ba sabi nila, work smart, Okay. not hard. Ayan. Yes. So kung pareho lang naman ng result, bakit mo pa susundin ng yung, kumbaga yung built-in na process nila or procedure na pagkahaba-haba pero pareho lang naman pala kayo ng output result. or ng Yeah. result. So Okay. kung mas madali yung paraan ko, syempre doon ako sa paraan, papahirap ako pa ba yung sarili ko? Right. Okay. So, mas may value sa'yo na may mas free time ka. Finish it fast. Ganun yung ano. Ikaw naman. Mas flexible ka sa inyo events Ganun din Yes, output-based Output-based pa Parang rin. importante kasi is the result, not the process. Okay. Yeah, totoo. So, as long as you deliver the result, then okay. With, of course, punctuality. Okay. Yes. So, kung parang 2 weeks yung deadline, tapos pinasa ko today, so okay na. Sobrang very good ka nun. Sobrang ganyan. Pero kasi, sorry guys parang just to sing it lang. Paminsan kasi merong culture or rather environment at work na hindi, how do you say this? You're not, being an efficient worker is not being rewarded with higher compensation or higher, parang higher acknowledgement. Paminsan, pag alam nilang mas magaling ka, bibigyan ng mas maraming trabaho. Diba? So, yes, lahat kayo nakanalate. Sino ba yung mga nag-aabang dyan? Mag-comment yan sila. Sige, comment nyo na yan. Sino yan? Yung mga grievances po dyan sa baba. Pero totoo yun, di ba? Na paminsan, kapag, I think personally, when it comes to time-based versus output-based, pag output-based, tas nakita na sa sobrang bilis mo gumawa, paminsan bas bibigyan ka nila ng kasi Ng kaya mo trabaho. Kasi Di ba? tapos na. Kaya mo Yes. Like, you have more space on your plate. Sa'yo, Kim, like, when it comes to media, ganun din ba? Like, time-based ba kayo or output-based? I wouldn't know kasi iba-iba yung, pag projects, iba yung Yes. projects, iba yung kapag, talaga, like, administrative tasks, di ba? Sa inyo? Well, depende kasi, case by case siya. Depende sa posisyon kung output-based ba or time-based. Pero ako ngayon, time-based ako. Okay. Pero So, before naman, na-experience ko na rin mag-output-based. And one thing's for sure, I don't have to choose. I can excel at anything. wow! Ano yung productive? Quintings. Quintings. Quintings lang. Hindi, Ganon. joke lang. Pero siguro, I mean, may mga days kasi na okay sa akin yung time-based. Kasi may Okay. mga hinahabol. May okay din na output-based kasi may mga hindi na kailangan habulin. Correct. Parang Or it may could pros be and cons strategic siya. din. Kasi Oo. diba kapag time-based, like whatever fits my 8-hour schedule, yun lang yung focusan ko. Pero kasi pag output-based, paminsan parang, sige, I'll work on it na lang later at night. Kasi wala namang parang strict deadline for it. Yes. So Yeah. parang sa sarili mong pacing, so sarili mong Totoo. diskarte. Hawak mo. Hawak mo yung di ba? So parang nasa diskarte mo kung paano mo siya matatapos. Which is, I think lang on some researches, may nabasa kasi akong ganito, na kapag daw output-based, parang mas heavily reliant siya on the discipline of the employee. Kasi when you follow your own pace and there's no strict deadline, your brain thinks na you can squeeze in the work at a much longer period when you can actually have done it in 30 minutes. Yeah. Diba? So parang may ganun siya na science backed up na pag time-based, mas natuturuan kang mag-time management kasi ano yung magkakasya sa 8-hour schedule ko. Pero pag output-based naman, it teaches you diskarte but at the same time, you have to be more disciplined when it comes to whatever works for your time. So again work hard. Don't work hard. Work smart. Ayun. So may Nako, mga ganun. Uso pa naman sa mga Gen Z yung procrastination. Malamang gagawin nila yan last minute. Marami pa naman daw bukas. Oo, crammers unite. Oo, Ganyan. grammar. Ano yung definition nyo ng work-life balance? Oo. Meaning to say, work ba muna tapos me Me time? time? Or pwede ako mag-me time while I'm doing work? So yun. Kasi yun yung medyo kakaiba. in Especially terms of work from yun home, eh. di ba? Setup natin. Pero imagine nung nagtuturo ka, mag-me time ka doon. Stay there ka mo! Nagtuturo ka pero nasa Boracay ka. Hello, Like, class din lang kayo. Wait! Lalaboy lang ako. Para sailing kasi ngayon. Ganon. Nagpa-reporting ka. Bayad ko dito. Nagpa-reporting ka, tapos nag-swimming ka pala. Pero nga, I mean, sa inyo, anong preferred nyo? If you could change careers, pwede naman. Diba? Personally, sa akin, work din
me time. Me time. Okay. Oo. Why? Mas gusto kong natatapos muna yung trabaho ko para pag me time, hindi ako minumulto. Walang click sa'yo, no? Wala yung parang tumutunog yung Walang ganun. Kumbaga hindi ko napapanaginipan yung trabaho oh my ko. God, true. Legit. So, mas gusto ko na tapusin ko na lang muna. Mas gusto kong magpuyat na lang ako, tas Saturday, Wala ka nang gagawin. lalangoy na lang ako. Malayo ka na Malayo na lumuso. Parang ganun. Yeah, okay. Ikaw naman, Kim. Ako po, depende rin ulit. Siguro, Depende sa kontrata niya minsan, ngayon. work muna, tapos parang me time. Kasi mas rewarding naman talaga kapag may mga accomplishment ka dun sa araw na yun. Minsan naman, ako, be honest, may me time ako, tas work, tas me time ulit. Like breaks. Oo, ganon. break. I need a break, stop. Ganon. Masyado matapos. Yeah, okay. So, mas flexible kasi din yung work setup mo na gano'n. Yeah, Like, depending, I think so. again, kung output-based or time-based. Sila kasi imagine mo mga, sige, 8 p.m. na lang tayo class. Pag-working. Tas grade 3, 8 p.m. na mo. Like, diba? Lalo na paggawa ng Ma'am, grades, kaya pa no? ba today, ma'am? Sige, okay. So, sa events naman, since sa inyo, may times na maraming events talaga na nagsasabay-sabay. Paano yung atake nyo sa gano'n? Actually, same with Jera na work then me time. Kasi it's a reward system na rin for you. Like, kapag okay. kunyari, it's a Boracay or travel, like, you're going to plot it na wala kang work. Okay. yeah. Gets. So, parang, Imagine mo, nag-event coordinator ka, nasa hello, ready na yung stage. akit na yung my birthday. Diyan na daw. asa na ang stage eh. Wala kaya ako. Pero ganun siya. Parang yung me time kasi, instead, siguro yun na rin yung cons namin na instead of like, right namin siya, nagiging reward namin siya. Yeah, gets kita. Deserve ko to. Yun. Parang, deserve. oh my gosh, ang dami kong event. Feeling ko deserve ko namang mag-travel. Feeling ko deserve ko naman mag-me time. Correct. So, Totoo. medyo nag-iiba din yung the way you view rest also, no? Ngayon, depende rin sa ano yung work schedules ninyo. Pero at the same time, parang as Gen Zs ba, do you think holistically, parang me time is a right? Or is it something na, in your case, reward? Ano sa tingin yung should be ba dapat? It should be a right. Should be a right. Yeah. Okay. Parang kasi, part na siya ng buhay mo eh. Like, Oo. in order for you to function, you need to rest. Okay. Biologically man yan, mentally man yan, rest is required talaga. Yeah. And True, paminsan agree. yung may burnout na hindi siya nakukuha sa tulog. Sa Diba? tulog, May yes. ganun na yung parang wala na Resignation talaga. Kailangan pa yan. na ng resignation. Sana may trabaho ko. Pablip na lang daw. Totoo yun, di ba? Paminsan may mapapansin mo, yung mga nag-glow up ng mga katrabaho, hindi dahil nakapagpahinga sila, kundi magpapasa na sila ng resignation. Di ba? Iba yung resignation glow up. Pero totoo yun, na parang mas intense na kasi yung demands ngayon, lalo na with the digital world. Parang Yeah. yung mental load, fast-paced, mental load, tsaka at the same time, parang kailangan mo pa i-manage all that relationship with everyone, Yes. di ba? So, okay, sige, go. James, sa'yo na to. Like, yeah. Your purpose over paycheck. Over paycheck. Sa ekonomiya ba nga? In this economy, With this economy daw. Oh, ano ang sagot? Pwede both. Pwede both? Kaya ba both? I mean, sorry, guys, do you think that it really works na pwede both? Na purpose and paycheck? Legit? It could Sige, pay. It could paycheck pay. na. I mean, it could pay. Pero kung papipiliin, Oo, kung papipiliin. Ba't ka nakatingin? wala both talaga. Hindi, bakit both? Or lang, or Or lang. purpose or paycheck? Ang hirap na. paano siya? Parang calling niya na rin yung teaching, pero it pays well. Legit ba calling mo talaga? Like, everyday yun yung naisip mo pa, this is what I'm gonna do with the rest of my life. Ganun. Minsan hindi. Minsan hindi. Minsan Okay. hindi. Parang, pwede bang ako naman yung umabsent? Class absent ako bukas, ha? Gawin niyo homework niyo. Sick. Purpose or paycheck? I think for me, Ako legit Hindi, paycheck ako. Ako paycheck talaga. din ako. Oo, Paycheck. Oo. Yeah. Cha-ching! Diba? Ganda ng music yun. Paycheck. 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 Mahirap namang, kumbaga, parang puro purpose lang.
tapos you're not compensated well. Yeah. Okay, Oo. gets, Kasi, gets. yan, paano ka makapag-travel Yeah. or rest kung iniisip mo kinagabihan kung saan ka kuha ng pambayad ng bills mo and Right, everything. right. I think it only, sorry, ano lang ako I think it only works for those who are like influencers or something, na purpose and paycheck. I'm so sorry, but you can correct me if Or I'm may wrong. mga generational wealth. Or may generational Yeah. wealth na Yes. parang I can chase my purpose while Yes. parang getting millions. Like, I don't know. And- Pasabi naman po kung saan kumpanya yan. Mag-apply kami. And sabi nila walang yumayaman sa teaching. Correct. Kasi Although- ang pinupuntahan yayaman lang namin kapag talaga, nagano. sabi nila pinupuntahan lang daw namin ay London. Lon. London? Londito. London. That's me. That's a teacher right there. Guys, giving teacher. Teacher Loan behavior. lang ng loan. Oh my God. Totoo ba? Pero Sabi sa sa mga Which is totoo din naman kasi. Pero ikaw ba? Totoo naman ba? no filter. for me, wala pa naman akong parang wala pa akong gustong Kautangan. Pagkautan. parang gano'n. Oo. Yeah. Pero, given that situation, no, syempre, di ba, yung mga Gen Z natatag minsan as, parang, at naki-question yung loyalty ninyo sa, sa pinapasukan ninyong institution or yeah. company. Given the paycheck ang sagot ng lahat. Given the paycheck yan, Siyempre, di ba, parang natatag kayo as parang walang loyalty, ganito, ganyan. Kasi may mga times na parang kapag done na kayo sa ganitong bagay, Parang hop ng hop. Oo, parang job hopping siya. So, it is a kind of good behavior ba as Gen Z or bad Red flag. ito? Oo, Yeah, red flag to. ba siya? Hindi. I mean, feeling ko red flag siya in a way kung i-consider natin yung intention Okay. ng specific person na Okay. yon. Kasi in nature naman, yung mga older generations, parang yung kumbaga priorities nila ay stability. Parang sila usually yung nag-climb up sa corporate ladder and everything. While yung kaming mga Gen Z naman, parang paycheck, pero somehow, parang gusto pa rin namin i-pursue yung purpose namin. Oh. Kumbaga parang Okay. meron kaming company na pinapasukan na yun yung nagbabayad sa amin ng, let's say, enough. Oo. Pero gusto namin ng something more. At yung next na ipopursue namin ay something na parang interest or passion na namin. Yeah. Parang feeling ko red flag siya kung yung intention mo ay parang para i-ditch lang yung isa. Pero good thing siya kasi it's a acquisition of skills and learnings na Yeah. ma-apply din natin sa Yeah. future Yeah. natin. Tsaka siguro perspective ng employer and employee yung magkaiba Oo. doon, 'di ba? Kasi parang for some employers, okay yung sige, nagjo-job hop kasi in their head, ang gagawin niyan is mag-acquire ng skills. Yeah. Kumbaga ano yan, And experience. gigil, gano'n, 'di ba? Eager, ganun. Eager. Pero parang at the same time, syempre, for some employers, they value the loyalty naman kung Yeah, parang totoo. mag-invest ba ang isang kumpanya kung alam nilang aalis ka rin naman. Di ba? Pwedeng ganon. yeah, pwede. Pero as an employee, parang, syempre, you wanna value your personal growth as well. So, parang magkaibang lens lang siya. Yeah. RM, yes. I think yung when you say na baka yung isipin ng employer is parang mag-acquire lang yan ng skill tas aalis rin naman. I think it's on the employer side to take care of their employees. Yeah. Parang hindi na siya Totoo yan! Totoo yan para sa lahat, para sa ating lahat. It goes both ways na, okay, I'll give you my skill, Talent I'll give you my, retention, but yeah. then you still need to take care of me. Kasi nga, we're still parang aiming for that paycheck as well as Correct. purpose. Correct. So you need to, parang you need to have that fulfillment, but Correct. still you need to live para tuloy-tuloy lang siya. Yeah. Ganon. Or pwedeng in parallel, habang you're in this company, you also pursue your purpose or passion on the side. Kasi di ba, Yes. parang, ano ba siya, two-way benefit din siya kasi it's a good image also for the company na your employees are able to chase something apart from excelling at work. They're also excelling in life. Ibang imaging din yon. But at the same time, as an employee, nandun din yung parang, this is just means to an end. So, I'm loyal to this company, but at the same time, I will exhaust whatever I am because that's what I'm paid to do. Pero, I will parang set
good boundaries. Nasa sa'yo eh. Nasa Totoo. sa'yo eh. As an Depende employee. talaga. Sa inyo, sa academe, like, how do you view that? I think, Napapalit-palit ka ng school. Ganon. I think depende rin talaga sa work environment. Yeah. Oh, kasi pag toxic naman na, parang dapat ka pa bang magstay? Diba? And she's not talking about the company now. Ano ba, Tote? Kapag, Pero mga excess ayan, baggage pa ba? Kapag yung work environment mo is, hindi mo na nakikita yung purpose mo doon or hindi ka naman nag-grow professionally and personally. So, mas okay talagang umalis ka na lang doon sa work na yun. And then maghanap ka ng sa tingin mo, mas fit ka kung ano yung values mo and yung principles mo. And your strengths also. Yeah. Pero wag kang mag-expect na mataas agad yung i-offer sa'yo. Love Siyempre, that. magsimula. Love Kasi that. magsimula tayo lahat ulit sa umpisa. Right. Feeling ko sakit din yun ng Gen Z. Sige, go. Parang feeling nila, ang dami na nilang experience through college na kapag pumasok kami, isasama ko na sarili ko kasi I'm guilty, na kapag pumasok kami in real world, gusto namin na parang yung feeling namin na skills ay enough na. yung compensation. Parang Yeah. yun yung So would you mindset say like you're namin. entitled? Like as a generation, we are entitled. Would you say? Somehow, yes. Okay. Siguro I think naman, hindi siya entitled eh. Parang we just know our value. Okay. Mas Kasi- nabo-voice out lang Mas siguro. na-voice, Oo. yes. Yeah. Parang kasi, yung struggles namin nung we value those struggles and that's why we want to put it parang on work. Okay. Yes. Pero like would you say na parang given your experience, match na ba dapat yung pay? I mean like, 'di ba in your case yan sinabi mo na magsa-start naman tayo lahat sa entry level or sa baba in short, 'di ba? Parang would you say na us wanting to have like a higher pay is like equals tamad tayo or like are we entitled or like know your value? Ano bang perspective niyo doon? Kasi ang daming nagsasabi nun na parang ba't ko babayaran na mataas yan? Gusto niyan clock in tapos gagawa lang tapos time out na agad. So they view Gen Zs as tamad and wanting that entitlement na dapat maganda na agad yung pay ko. Is this something that you are seeing in our generation? I think hindi Okay. sa amin. Parang acceptable naman talaga na yung entry level talaga, yun na talaga yun. Yeah, Oo, okay, sa amin. okay. Siguro lang lang with the price increase lang or Yes. inflation lang dapat medyo sumusunod. Yeah. And sa inyo, Kim, like, ay, Sige. kinakabahan sila. I agree. Tingin nyo ba as a generation entitled tayo? Yes or no? No. No. Ikaw? Yeah, I'm a firm no. Kasi, No. Kasi you just know your value and it doesn't, parang hindi naman siya masama if you ask for more. what you think is your worth. Okay. Ikaw? It's a no, pero kasi may mga Gen Z talaga na parang yun talaga yung tingin nila. Parang they want more agad. Parang Okay. more and more and more. Okay. Pero yung experience ay less and less and less. Parang ganon. May okay, mga ganon okay. talaga. Pero personally, syempre, ipagtatanggol ko sarili ko, it's a no. Like, ang bait-bait kong tao. Sige, bigyan niyo ako ng sakto lang na sahod, pero maraming work. No. Yeah. Agree ako dyan. Kasi di ba may mga college students din na especially kapag may mga flying colors, madaming achievements sa college. Mag-expect talaga na kapag gumraduate sila and nakahanap ng work, ganito na yung sal. Di ba may mga ganon? Yung, Yes. meron akong napanood. Meron akong napanood na video. Tinanong, parang YouTuber siya. Tapos tinanong niya yung mga fresh graduates. Like, kasuot pa nila yung toga nila sa PICC. Tapos tinanong Sino bang eskwelahan niya? My God! Parang napanood ko yan somewhere. Yung parang tinanong ano yung expected salary mo kapag Tapos yung mga ranges ng nila, ng mga expected salary nila is mapapano, Parang so unrealistic. Oo, unrealistic ka. Bakit hindi? Yeah. Sa amin Pang kasi, senador yung I think, nagagamit kasi yun sa academe kasi may ranking system kami. Oo. So, kapag talagang you grow professionally, talagang mababayaran ka talaga ng tama. So, Right. right now, for example ako, I'm taking my grad school. So, may point yon sa ranking system para may equivalent siyang bayad or compensation. So, ganun. Kapag
As you umattend acquire ka ng more mga seminars, experience. ganyan. So, binibilang. Pag tumataas yung rango mo, tumataas din yung sweldo mo. Yun naman ang gusto Feeling, natin. tumataas, diba? gano'n ang kaltas. And then, Aminin mo yan. And then, andun din yung experience, of course. Yes. Pero yung kaltas, yes. Yung kaltas talaga. Oo, pantay-pantay lang daw tayo sa mata ng BIR. Okay. So, in terms of like, siguro, realizations, or ikaw, James, as a aspiring educator. Yes. Ako, yung realization ko sa episode natin ngayon is, parang, ina-achieve natin yung success as the key para maging masaya tayo. Pero ang totoo is, kailangan natin maging masaya para maging successful tayo. Love that! Diba? Wow. Kasi kapag hindi tayo masaya sa ginagawa natin sa buhay, like hindi natin alam yung purpose natin in life, diba? Parang mahirapan tayo mag-thrive harder and to earn more. Parang syempre And that's a nakakatulong. Gen Z perspective. Yes, Yeah. nakakatulong din kasi yun sa sa mental ng development natin para ma-expand natin yung horizon natin as individual para to grow and to achieve more. Right, right. Siguro sa akin naman with talking with you guys, no, na syempre ako medyo I'm a little past the graduation stage already. Parang ilang years, mga 3-4 years ago. Parang I would definitely say na dun sa generation natin, nag-iba rin yung perspective mo towards work. Yeah. Parang medyo nakakatawang isipin na parang sentensya de peligro yung feeling ng work. Kasi, di ba, parang may iba, maiinggit ka na, shucks, they love their work so much. But then at the same time, in our generation na parang we value so much on recreation, on finding your identity, soul-searching ka sa wherever, sa Thailand, mga ganyan. Mga ganon. Parang maiinggit ka na parang, as our generation ba, dapat ba, slave harder, work harder. Ganun na ba yung magiging culture natin ngayon? And I think parang it's a reminder na with the changing times, dapat marunong din tayong mag-adapt na pag mahirap ang work hard. Like nandun ka dapat sa I believe na work-life balance is not how you spend your time. Yeah. It's also parang how do you treat your work. Parang when it comes to working hard, pag season ng trabaho ka. Yes. Tapos kapag nagpahinga ka, dun mo malalaman na, yes, it's a right kasi kailangan mo magpahinga, but also you deserve na magpahinga ka because it was an output well done. Diba? So, sana yung mga Gen Zs din ngayon na pag-graduate pa lang, isipin natin na when it comes to purpose naman, parang purpose is a lifelong journey. Hindi siya yung parang pag napunta ka sa kumpanya na to, may isip mo, ito na yung purpose ko. Yeah. Purpose ko na mag-excel every day. Diba? So parang it's a lifelong journey. So dapat expand your horizons. It doesn't mean it's just in job hopping. Pero with your interactions, be part of communities, mga run club, fitness, lifestyle, ganyan. Expand your horizons kasi doon mo malalaman sino ka ba talaga, saan yung place mo in the world, diba? Yes. So, maging adventure dapat yung work sa'yo to find out where you're good at para yun yung you can monetize so that you can build for the life that you want. Wow! Oh my God! That's Realizations! beautiful. Yes, yun na po. So, before anything else, gusto natin pasalamatan yung mga guests natin. Maraming Thank salamat you so sa inyo. much to Kim Jera and Micah Rainiel. Yan. Yes. And thank you so much, BP Studio! Bago Maraming BB Studio, salamat. thank you so much. And of course, let us greet happy birthday, Tri. Happy birthday to you. Oh my God, guys! Happy birthday to you. Pangilang birthday ko na to sa PTV. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Di ko na isasabihin yung wish ko, pero para every year naman lagi ko sinasabi na sana mas maraming episodes pa tayo, mas lumaki yung family. So with BP Studios, yan, yung mga guests natin. Sana di nyo kami kalimutan after one After this. episode. 'Di ba? Parang maging maging good driver siya sa inyo na guys, you made such a difference kasi you told us what you think. 'Di ba? So thank you so much sa PTV, sa aking Happy co-host. birthday! Thank you guys. Bibigay ko muna yung cake. Kakainin namin siya mamaya. Wow. Yan. Ayan. Bago po magtapos, no, nais namin pasalamatan ng UPCOM Broadsok, no? Another award, no, from the Gandingan Awards sa pagkilala ulit sa schoolmates as the most development-oriented
mission-oriented youth program and most participatory program. So maraming salamat sa guests. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Thank you. Okay, so sana mas marami pang awards na. And stay tuned guys kasi marami pa tayong pag-uusapan. With that, sabahan issue, may boses tayong mga kabataan. Sumaling makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka! Thank you so much! Thank you so much po!